Leader ng mga barangay tanod patay matapos barilin ng motorcycle riding in tandem sa Batangas City. Iba't ibang estilo ng pagluluto ng bangus, binida po sa cooking competition sa Dagupan. Wow! At tabayan po ibang detalye ng balitang yan mamaya sa unang balita. Darito na si Pia. Salamat, Igan. Mga kapuso, bali-balita po ngayon ng isang Panamanian diplomat na inareklamo ng panggagahasa ng isang Pilipina. Mari bang managot ang isang banyaga sa batas ng Pilipinas kahit pa siya ay may diplomatic immunity? Yan po ang ating pag-uusapan kasama walang iba ang ating kapuso sa batas, kundi si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Pia. Nako, Attorney, ito talagang medyo, although hindi naman itong unang beses na merong diplomat na nasangkot sa isang kontrobersyo sa ating bansa. Pero just to be clear, no, ano nga ba ang diplomatic immunity? How do you define it? Ano yung terms nito? At sino-sino yung mga nakikinabang dito? Ibig ba sabihin nito kahit na may ginawang karumal-dumal yung isang banyaga sa loob ng ating bansa, ligtas siya dahil meron siyang immunity? Well, maaaring ang maging ganito ang pangyayari, pero bago kayo magprotesta at mag-indignation rally, gusto lang po natin sabihin na hindi lamang po ito sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ngunit yung konseptong diplomatic immunity ay kinikilala ng halos lahat ng bansa sa mundo. Ibig sabihin, there are certain mga tao na merong diplomatic immunity at ito nga ang ibig sabihin nito na hindi sila maaaring makasuhan whether criminal or civil or administrative dahil ito ay kinikilalang konsepto sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. So kapag sinabing may diplomatic immunity, ito nga yung dahil sa kanyang posisyon, hindi maaaring arestuhin, ikulong, or kasuhan yung isang diplomat dahil sa Vienna Convention nga. So, hindi na tumalayo sa yung konsepto, halimbawa, yung isang embassy, ito madalas nating narinig, di ba? Yung isang embassy, kinikilala bilang isang extension ng isang bansa in another country. So, halimbawa, yung embassy po natin sa Amerika, hindi basta-basta pwede salakayin o pasukin. Kasi nga, hindi mo pwede, parang sinalakay mo yung teritoryo ng isang bansa, baka magkaroon ng giyera. Gayon din po yung ibang mga diplomatic officials natin, since sila ay kinikilalang representante ng Pilipinas, halimbawa, hindi rin sila maaaring kasuhan kasi parang kinasuhan mo na mismo ang Pilipinas na hindi naman tayo papayag. Pero hindi po lahat na nagtatrabaho sa isang embassy o consulate ay may diplomatic immunity. Usually, itong diplomatic immunity, sakop lamang ito yung mga ambassador, mga envoys, mga ministers na accredited ng pamahalaan natin. Although minsan covered din yung diplomatic staff, pero dapat ginagawa niya yung trabaho niya in the official course of his duties. So, just because yung isang banyaga nagtatrabaho sa embassy, or katulad nga sa kasong to, may hawak na diplomatic passport, di ba? Siyempre, yun yung unang-unang sinampal niya, di ba? Parang diplomat ako, but not because may diplomatic passport ay may diplomatic immunity na. Depende nga ito sa kanyang trabaho. At katulad sa kasong to, hindi naman in the course of official functions yan. And definitely, yung alleged rape ay hindi po yan kasama sa official duties and functions niya. So, katulad nga nung na-figure out na nila, kasi nung una, di ba, sabi nung CDIG, ay kailangan namin to i-refer sa DFA kung whether or not nga may diplomatic immunity. Pero kinikilala nila kasi ang sabi nga ng CIDG, pag sinabi ng DFA na may diplomatic immunity, i-release naman nila sa DFA. Pero yung, kasi diba yung nangyari, parang sumugod agad yung mga Panamanian officials doon sa krame, no? At sinabi nila, he should be under our custody. Tama ba yun? Because he has the diplomatic passport, yung custodia, dapat sa kanila muna? Well, of course, they're trying to save their own right away, di ba? At siguro yun din na magiging instinct natin. But of course, it's up to our government to say kung oo nga, kinikilala natin base sa
mga rules and regulations kung talagang may diplomatic immunity. Kasi nga, hindi naman lahat covered ng diplomatic immunity. At nabanggit nyo kanina, attorney, na syempre yung diplomatic immunity, hindi lang naman yan dito. It's Oo, international talagang concept. recognized siya all over the world. So paano siya nag-evolve? Paano nagkaroon ng yung concept ng Oo. diplomatic Kasi nga, immunity? para sa mga tao, ba't ganyan, di ba? Pero nag-evolve through centuries of practice sa international law. Traditional kasi yung head of state naglalakbay sa ibang bansa para makipag-usap, di ba? Pero can you imagine kung yung presidente natin nasa ibang bansa, biglang aaresto na ito, kukulong, paano naman kung hindi naman totoo yung mga paratang laban sa kanya, parang hino-hostage lang. So magkakagulo yung mga bansa kung pwede mong dakpin ang head of state o ang presidente ng ganun na lang. So over time, nagkaroon ng international practice na pag yung head of state, hindi mo pwedeng arestohin, hindi mo pwedeng ikulong kasi nga, pag-uumpisahan din naman ng gera and all of these other consequences. Siyempre, eventually, habang dumadami, lumalaki, yung presidente, hindi na siya yung bumabiyahe, nagpapadala na siya ng representatives niya. Pero hanggang ngayon, kino-consider na yung head of state o yung alter ego niya, yung mga representatives, ganun na rin ang kalakaran. Kaya respeto to internationally naman, hindi lang tayo. Kasi baka sabihin kasi ng mga kasama natin, uy, napaka-unfair naman yan kung yung ordinaryong tao, kinukulong, inaaresto. Meron kasing ganitong international practice talaga. And usually, di ba, yung resident alter ego sa isang bansa ng presidente ay yung ambassador. Yung ambassador. Halimbawa, paano kung halimbawa yung ambassador yung gumawa ng krimen tapos covered nga siya ng diplomatic immunity. So, kahit anong krimen, lusot ba siya? Or anong pwedeng gawin sa kanya? Most probably, and the most that a country can do kung yung ambassador ang involved, idedeklara lamang siyang persona non grata at paalis na sa bansa. Diba, ibabalik na siya at bahala na yung pamahalaan niya kung anong mangyayari sa kanya. Okay, so parang magiging administrative lang kumbaga yung kaso sa kanya. Parang pwede lang siyang Bahala tanggalin na sa yung home pwesto ng country, government. pero yung receiving state, walang magagawa sa kanya. But Okay. usually nga, that's usually for the, kunwari yung ambassador. Yung mga administrative and technical staff, parang ibang set of rules ang mag-govern sa kanya. Okay. So sila, hindi ganun kalawak. Yung, hindi ganun ka-blanket immunity. Parang kumbaga it's not blanket immunity for the other officials. Katulad nga nito, meron siyang diplomatic passport, pero ang alam ko, parang technical staff siya ng Panama Maritime Authority, etc., etc. So sabi ng DFA, hindi siya covered ng diplomatic immunity. Kaya naman natuloy ang pagkakakulong sa kanya. Alright. Nako, well, as usual, sana po marami kayong napulot na impormasyong ligas sa ating diskusyon. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din and have a fun weekend. Yes, starting with a fun Friday. That's right. Thanks, Attorney. Oras na po para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Container van na nahulog mula sa isang trailer truck